Magandang araw. Planong estratehiya ni Koki Kameda, si Casimero ang susi sa pagkasa ng mega fight kay Naoya Inoue. Umiinit ngayon ang usap-usapan sa mundo ng boxing ukol sa posibleng pagkaharap ni Janriel Cuadro Alas Casimero at Nick Ball sa Estados Unidos. Ang mas nakatatawag ng pansin, ilalagay ang matinding bakbakan ni Casimero bilang undercard sa salpukang Brandon Figueroa versus Tomoki Kameda. Kung susuriin ng mabuti, si Casimero nagsisilbing pinakamalakas na alas ng promoter na si Koki Kameda ng Kameda Promotions sa isang matalinong chess match sa labas ng ring. Ang pangunahing layunin ang makakolekta ng mga korona at mapilitang lumaban ang pinakamalaking isda sa boxing ngayon, si Naoya Monster Inoue. Senaryo A, pagpanalo ni Toki Kameda kay Brandon Figueroa. Kung matagumpay na talunin ni Tomoki Kameda si Brandon Figueroa at maagaw ang WBA Featherweight World Title Belt nito, gagamitin nila itong pampain upang mapilitang umakyat ng timbang si Naoya Inoue at harapin si Tomoki. Ang malaking kita, ang labang Inoue versus Tomoki sa featherweight na may nakatayang WBA belt ay magiging dambuhalang mega fight na magpapasok ng limpak-limpak na salapi. Si Casimero ang plan B at mainit na salpukan. Kung magdalawang isip o tumanggi muna si Inoue na umakyat agad ng weight class, may nakahandang pampalipas oras pero napakalaking laban si Koki. Ang Casimero versus Tomoki Kameda, isang explosive na laban na siguradong bebenta sa publiko habang pinapanatili nilang mainit ang pangalan ng magkapatid bago ang monster. Senaryo B, kung matalo si Tomoki, si Casimero ang babawi at mag-aagaw ng belt. Sa boxing, laging may posibilidad na matalo, ngunit dito papasok ang tunay na kahalagaan ni Janriel Casimero bilang pinakamatinding bala ni Koki. Si Casimero ang rest back. Kung matalo man si Tomoki at manatili kay Figueroa ang WBA Featherweight belt, hindi mawawalan ng pag-asa ang Kameda Promotions. Agad nilang isasabak ang sarili nilang powerhouse na si Casimero laban kay Brandon Figueroa upang agawin at iuwi ang WBA belt. Ang pangarap na laban kay Inoue kapag nanalo si Casimero kay Ball at isunod niya si Figueroa, muling maihahain ang isang pinakamatagal nang inaabangang laban ng mga fans sa buong mundo, ang Casimero versus Naoya Inoue. Hawak ni Casimero ang kakaibang karisma at lakas na matagal nang gustong makita ng mga boxing fans na makatapat ng monster. Ang konklusyon, nanalo man o natalo si Tomoki, nakabase kay Janriel Casimero ang pinakamalaking win-win senaryo ng Kameda Promotions. Si Alas ang may hawak ng susi para magdomina sila sa featherweight division at gumawa ng mga labanang magpapasok ng milyong-milyong dolyar. Ang tanong lamang ngayon, matupad na kaya ang pinakaabangang pag-akyat ni Casimero sa tugatog ng featherweight? Samantala, Janriel Cuadro Alas Casimero versus Nick Ball, posibleng undercard ng Tomoki Kameda versus Brandon Figueroa. Ang katayuan ni Casimero ngayon, huling laban, tagumpay na pinabagsak ni Casimero ang dating world champion na si Luis Neri nitong nakaraang Hunyo sa Japan. WBO ranking, kasalukuyan siyang nakaupo sa number 4 spot sa WBO sa junior featherweight division. Ang alingas-ngas Nick Ball dadalhin sa Japan para kay Casimero. May napakalaking bulong-bulungan ngayon sa boxing community na nag-uugnay sa Kameda Promotions. Plano umano ni Koki Kameda na i-import si Nick Ball patungong Japan para makatapat mismo si Casimero. Ang planong double header, sa halip na magkaiwalay na event, ang ugong ng chismis ay ilalagay si Janriel Casimero versus Nick Ball bilang pangunahing undercard co-main event para sa dambuhalang tapatan ni Tomoki Kameda at Brandon Figueroa ngayong Oktubre 2026. Isang gabi, dalawang giyera. Kung magkakatotoo ito, ganito ang magiging itsura ng fight card na garantisadong yayanig sa buong mundo ng boxing. Co-main event, undercard, Janriel Casimero versus Nick Ball. Isang brutal na salpukan ng dalawang walang takot na brawler. Main event, Tomoki Kameda versus Brandon Figueroa para sa WBA Featherweight Championship. Bakit ito ang pinakamabilis na daan kay Naoya Inoue? Kung si Nick Ball na kilalang matatag na manlalaban at katatapos lang lumaban para sa WBA World Title, ang tatalunin ni Casimero sa isang gabi kung saan nanonood ang buong Japan, mawawalan na ng dahilan si Naoya the Monster Inoue na iwasan ang ating pambato. Ang pagkapanalo kay Ball sa ilalim ng ganito kalaking event
ay magbibigay kay Cuadro Alas ng napakalaking kredibilidad sa 126 pounds. Ang hamon sa timbang dahil si Nick Ball ay isang natural na featherweight 126 pounds at si Casimero naman ay nagpipilit sa 122 pounds. Malaki ang tsansa na magkasundo sila sa isang catchweight, halimbawa ay 124 pounds, para maging patas at matuloy ang kanilang dambuhalang tapatan sa undercard. Ang hatol, kung may isa sa katuparan ni Koki Kameda ang planong ito na gawing undercard ang Casimero versus Nick Ball sa laban ng kanyang kapatid na si Tomoki Kameda, ito na ang magiging pinakamalaking boxing event sa Japan ngayong taon. Siguradong jackpot ang Kameda Promotions at buhay na buhay muli ang karera ng ating pambato. Magandang araw, kambal na bakbakan, Figueroa, Kameda at Ball, Casimero. Kasado na ba para sa isang mega card? Isang dambuhalang pasabog ang tila ibinubulong ngayon sa mundo ng boxing matapos umugong ang usap-usapan tungkol sa isang pambihirang double header event na plinaplano umano ng Kameda Promotions sa ilalim ng pamagat na kambal na bakbakan. Target nitong pagsamahin sa isang gabi ang dalawang pinakamainit na salpukan sa featherweight 126 pounds division. Kung magkakataon, tampok dito ang pagdepensa ng bagong hirang na WBA featherweight champion na si Brandon Figueroa laban sa pambato ng Hapon na si Tomoki Kameda. Ngunit ang mas nagpapadagundong sa mga fans, partikular na sa mga Pilipino, ay ang napapabalitang co-main event, ang pagakyat sa timbang ng dating 3-division world champion na si Janriel Cuadro Alas Casimero upang harapin ang mapanganib na dating kampiyon na si Nick Ball. Sa kasalukuyan, si Tomoki Kameda ang opisyal na nakalinya para hamunin si Figueroa. Ang plano ni Kameda ay malinaw, agawin ang sinturon, magdepensa sa Japan at isunod ang dambuhalang laban kay Naoya the Monster Inoue. Ngunit batid ng Kameda Promotions na hindi magiging madali ang daan. Si Figueroa ay isang walang takot na pressure fighter na kilala sa walang humpay na pagpapakawala ng mga suntok. Kaya naman upang mas mapatindi ang hype at magkaroon ng matibay na planong seguro, dito papasok ang diskarte para kay Casimero. Dahil hindi pa formal na pumasok sa top rankings ng WBA Featherweight Division si Casimero, ang pagtatapat sa kanila ni Nick Ball ang pinakamabilis na shortcut patungo sa ginto. Si Ball na kamakailan lang ay nakatikim ng pagkatalo kay Figueroa ay naghangad din ng mabilis na pagbabalik sa tuktok. Ayon sa mga boxing analysts, ang estilo ni Ball at Casimero ay swak na swak para sa isang Fight of the Year kandidato. Parehong agresibo, parehong may mabigat na kamao, at parehong walang inuurungan. Kung sino ang mananalo sa pagitan ni Alas at ng British fighter, ay siyang automatikong tatayong mandatory challenger para sa sino mang magwawagi kina Figueroa at Kameda. Kung lalaruin ng Kameda Promotions ang kanilang mga baraha ng tama, ang ganitong klaseng serya ng istorya ay siguradong magpapadagsa ng milyong-milyong pay-per-view buys mula sa United States, United Kingdom, Japan at Pilipinas. Ito na nga ba ang tamang panahon para sa muling pagbida ni Casimero sa pandaigdigang entablado? O maunahan nga ba siya ng kanyang stablemate na si Tomoki sa karera para sa katanyagan? Isang bagay lang ang sigurado, kapag natuloy ang kambal na bakbakan, yayanigin ito ang buong mundo ng boxing. Magandang araw. Usap-usapan sa Japan na ang malaking sunod na laban ni Janriel Casimero ay kontra kay Nick Ball. Ito na siguro yung nakalaad sa kontrata na unang laban ni Casimero na title eliminator fight at sa featherweight gaganapin. Kasalukuyang nasa rank number 2 si Nick Ball sa WBC at nasa rank number 11 naman si Casimero. Kaya tumutugma sa post nito lang ni Casimero na suot niya ang WBC belt. Wala pa daw siyang WBC belt kaya gusto niyang kunin ito bago siya magretiro. Ang kasalukuyang champion ngayon sa WBC featherweight ay si Bruce Shusho Carrington na isang undefeated. Update kay Bruce Shusho Carrington, may record na 17 wins, 0 loss at 10 knockout na panalo. May nakatakda siyang laban bukas. Mga kalaban niya kapwa undefeated na si Rene Palacios. May record na 19 wins, 0 loss, 1 draw at 10 knockout na panalo. Gaganapin ang laban nila sa Ohio, USA. Magandang panoorin natin ito para makita kung may ibubuga ba ang ating pambato Cuadro Alas Casimero dito kay Bruce Shusho Carrington. Mabalik naman tayo kay Casimero versus Nick Ball.
Ball. Mukhang tumutugma ang mga clue na ibinibigay ng Team Casimero na si Nick Ball nga ang susunod na kalaban niya. Dahil sinabi ni Casimero na magandang laban, bakbakan, dahil hindi makakatakbo ang sunod na mga kalaban niya. Dahil maliit daw ito. Kaya tama, dahil 5'2" lang si Nick Ball. At kilala si Nick Ball na isang brawler o pressure fighter. Ang estilo niya ay parang tangke na laging sumusugod, pasulong at nakikipagpalitan ng mukhaan. Kaya natural na hindi ito ang tipong tatakbo o iwas-iwas sa loob ng ring. Kaya swak ito para kay Casimero. Sigurado daw na blockbuster sa takilya ang Casimero versus Nick Ball dahil garantisadong magpapasiklab ng bakbakan na puno ng palitan ng suntok ang labanan na ito. Si Nick Ball ay may record na 23 wins, isa lang talo, 1 draw at 13 knockout na panalo. Ang kaisa-isa niyang talo ay kay Brandon Figueroa kung saan naagaw ang kanyang corona na WBA featherweight title at bumagsak siya ng 2 beses kay Figueroa. Si Nick Ball ay dating WBA World Featherweight Champion at 3 matagumpay na depensa ang nagawa niya kaya mahusay din talaga ito. Kasama na dito ang panalo niya kay Sam Goodman. Malakas din itong si Nick Ball, napabagsak niya ng 2 beses si Ray Vargas. Kahit napakatangkad nitong si Ray Vargas ay umabot ang mga solidong suntok ni Nick Ball. Itong si Ray Vargas ang nagbigay ng unang talo kay Mark Magsayo. Kaya exciting ang laban na ito. Labanan ng mga malalakas sumuntok itong Casimero versus Nick Ball kung sakaling mapaganap. Ayon sa rumor na sa December gaganapin ito sa Japan at ang magpapaganap nito ay ang promoter ni Casimero na si Koki Kameda. Dito makikita na marami talagang sumusuporta dito kay Kameda kaya may malaking puhunan ito na mapaganap ang ganitong klaseng napakalaking bakbakan. Kameda, sinet up na ang Casimero versus Figueroa sa Japan. Magandang balita para sa mga solid Casimero fans. Opisyal na ang pagbabalik ng bakbakan matapos kumpirmahin na lalaban ang kasalukuyang WBA World Featherweight Champion na si Brandon the Heartbreaker Figueroa sa ilalim ng 3-150 fight promotion ng Kameda Promotions. Makakatunggali niya rito ang kapatid ni Koki Kameda na si Tomoki El Mexicanito Kameda. Dahil isang promotion na lamang ang may hawak sa kanila, napakalaki ng tsansa ng mananalo sa mega fight na ito. Ang susunod na makakaharap ng ating pambato na si Janriel Cuadro Alas Casimero. Ang 3-fight plan ni Koki Kameda kay Cuadro Alas, mukhang tinutupad nga ni Koki Kameda ang kanyang pangako at nakalatag na plano para kay Casimero sa ilalim ng kanilang 3-fight contract. Laban number 1, title eliminator. Bagamat wala pang opisyal na pangalan, maugong ang mga bulong-bulungan na ang mga kasagupa ni Casimero ay ang pamosong dating kampiyon na si Nick Ball. Laban number 2, world title fight. Kung malalagpasan ni Casimero ang eliminator, dito na papasok ang planong world title bout kung saan hintayin niya ang magwawagi sa bakbakang Figueroa versus Tomoki Kameda. Hawak na ngayon ni Casimero ang bola. Ang kailangan na lamang niyang gawin ay magpakondisyon at manalo sa impresibong paraan upang matupad ang kanyang pangarap na maging 4 division at kalaunan ay 5 division world champion. Bakit isang klasikong giyera ang Casimero versus Figueroa? Kung sakaling magkatapat sina Casimero at Figueroa, asahan ang isang madugong labanan. Itong si Figueroa may bakal na panga at walang pagkapagod. Kilalang kilala si Figueroa sa kanyang malagranitong panga, nakakahilong stamina at walang humpay na pag-ulan ng suntok mula round 1 hanggang round 12. Estilong bulldozer din itong si Figueroa, hindi marunong umurong o tumakbo. Si Figueroa, bagay na gustong gusto ni Cuadro Alas. Tandaan natin na sinagupa at tinalo na rin ni Figueroa si Mark Magsayo na isa ring kilalang knockout artist. Kaya napatunayan na niyang hindi siya takot makipagpalitan ng mukhaan. Ang malaking tanong ng bayan, kaya ng pamosong lakas ni Casimero na pasukuin at patumbahin ang isang boksingero na hindi pa kailanman na knockout at napatumba sa buong karera niya na si Brandon Figueroa. Ngunit bago natin silipin si Figueroa, isang matinding pagsubok muna ang title eliminator laban kay Nick Ball. Binansagang mini Tyson, si Ball ay isa ring agresibong bulldozer na sugod ng sugod at walang takot sa sabayan. Malinaw na sinasadya ni Kameda na itahi ang mga kalabang bagay sa estilo na Casimero para mapanood ng mundo ang mga explosive na laban. Kaya naman abang-abang tayo mga boss, mukhang magiging napaka-busy ng taong 2026 para kay Cuadro Alas. Handa na ba kayo sa dalawang dambuhalang laban ni Casimero ngayong taon? Ano ang hula nyo mga boss? Kaya ba ni Casimero na walisin sina Nick Ball at Brandon Figueroa?
i-komento nyo ang inyong opinion sa ibaba. Magandang araw. Ito balita mula sa Japan. May rumors na kumakalat na dadalhin ni Koki Kameda si reigning WBA Featherweight Champion Brandon Figueroa sa Japan at ipapalaban sa Japanese fighter o kaya kay Andrew Moloney, at kasabay sa parehong event ay balitang maglalaban din sina Janrel Casimero kontra Nick Ball. Mukhang sumasang-ayon ito sa bagong kontrata ni Janrel Casimero na 3 laban kay Koki Kameda, na una title eliminator, na pwedeng ito na yung laban niya kay dating WBA Featherweight World Champion na si Nick Ball. Pangalawang laban na nakasaad sa kontrata ay isang world title fight, kaya pwedeng ito na kontra current WBA Featherweight World Champion Brandon Figueroa. Tapos pangatlo, world title defense, na plano ni Kameda at Casimero na si Naoya Inoue ang mga kalaban nila dito sa pangatlong plano. Sa panahong ito kasi malamang umakyat na sa featherweight si Inoue. Napahanga pa nga itong nagbalita dahil mainit daw ang 3-150 fight promotion ni Koki Kameda dahil malalaking pangalan sa boxing ang mga kinukuha niya.